Magandang oras mga kababayan, narito ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. May panibago tayong sistema o posibleng bagyo na minomonitor na manggagaling sa may kanluran ng bansa at bukod dito, meron ding nabubuo sa may silangan na parating. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, ang southwest monsoon o habagat pa rin ang pangunahing sistema nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon dahil dito mas mataas ang posibilidad ng mga malalakas na pag-ulan sa mga lugar sa hilagang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na direktang tinatamaan ng habagat. Sa forecast weather condition ngayong araw para sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms. Kapag naging mas aktibo ang daloy ng hangin, mas nagiging mabilis ang pagbuo ng mga kapal na ulap na nagdudulot ng madalas na pag-ulan. Karaniwan hindi tuloy-tuloy ang ulan sa buong maghapon, ngunit may mga pagkakataon na maaari itong biglang lumakas na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Kaya may banta ito na flash floods at landslides lalo na sa mga mababang lugar, mga komunidad na malapit sa ilog at sapa at mga bulubunduking lugar na madaling maapektuhan ng pagguho ng lupa kapag tuloy-tuloy na ang pag-ulan. Samantala sa Ilocos Region, asahan ng mas madalas na pagbuo ng makakapal na ulap at mga pag-ulang maaaring lumakas sa ilang pagkakataon. Sa Batanes at Babuyan Islands, bukod sa mga pag-ulan, maaaring maranasan ng mas mahangin na kondisyon dahil nakaharap ito sa open sea. Kaya kahit walang presensya ng bagyo sa lugar, sapat na ang malakas na habagat upang magdala ng pabago-bagong lagay ng panahon sa mga isla. Sa Zambales naman, nanatiling mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at thunderstorm dahil isa ito sa mga lugar na direktang naabot ng moisture na dala ng habagat mula sa dagat. Kaya posible ang mga panakanakang buhos ng ulan lalo na sa hapon at gabi. Samantala para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms. Ang mga pagulang ito ay dulot ng umiiral na localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi lahat ng lugar ay makakaranas ng pag-ulan. May mga area na mananatiling bahagyang maulap sa umpisa, pero sa katabing bayan ay mabilis na nabubuo ang mga kapal na ulap na maaaring magdala ng biglaan at malalakas na thunderstorms lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Kapag mataas ang init ng panahon at sapat ang halumigmig sa atmosfera, mabilis na nabubuo ang mga tinatawag natin na thunderstorm cloud na maaaring magbagsak ng malalakas na buhos ng ulan sa loob lamang ng maikling oras. Dahil dito, mataas ang posibilidad ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na tatamaan ng matitinding thunderstorm, lalo na sa mga mababang komunidad at mga lugar na may mahinang drainage system. Para naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan sa Northern Luzon, inaasahan ng malakas na ihip ng hangin na nagmumula sa timog hanggang timog kanluran. Dahil sa mas aktibong daloy ng habagat sa mga lugar na ito, mas magiging maalon ng mga karagatan lalo na sa mga baybaying nakaharap sa West Philippine Sea. Ang coastal water dito ay moderate to rough na may taas ng alon na maaring umabot sa 1.5 hanggang 3.1 meters. Dahil dito pinapayuhan ng mga maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat kung maglalayag, lalo na sa mga lugar na mas lantad sa malalakas na hangin at mas matataas na alon. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan naman ang light to moderate na hangin na nagmumula sa timog silangan hanggang timog kanluran. Ang coastal water condition dito ay light to moderate na may taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.5 meters. Bagamat mas favorable ang kondisyon ng karagatan sa Visayas, Mindanao at iba pang bahagi ng Luzon, hindi ibig sabihin na ligtas na agad sa posibilidad ng mga biglaang pag-alon at pagbugso ng hangin, lalo na kapag may nabubuong localized thunderstorms sa paligid, lalo na sa hapon at gabi. Kaya mahalaga pa rin maging alerto ang mga nasa dagat at mga baybaying lugar sa anumang biglaang pagbabago ng kondisyon. Ngayon, dumako naman tayo sa latest tropical cyclone threat potential na ilabas ng Pag-asa para sa loob ng susunod na 2 linggo na dapat bantayan sa paligid ng ating monitoring area. Para sa week 1 mula June 8 hanggang June 14, sinasabi ng forecast na may isang tropical cyclone-like vortex o TCLB1 na posibleng mabuo sa northwestern section ng Philippine Monitoring Domain o PMD.
Sa kasalukuyan, mayroon itong low to moderate chance na maging isang tropical cyclone sa loob ng forecast period. Sa madaling salita, may binabantayang weather disturbance sa may hilagang kanlurang bahagi ng mas malawak na monitoring domain ng bansa. Gayunpaman, hindi pa ito nangangahulugan na may nalalapit ng malakas na bagyo. Sa ngayon, nakikita ang posibilidad ng unti-unting pag-organisa ng sistema, ngunit nananatiling mababa hanggang katamtaman pa ang tsansa nito na tuluyang maging ganap na tropical cyclone. Dahil dito, mahalagang tutukan ang mga susunod na araw dahil dito mas makikita natin kung magiging mas organisado ang sirkulasyon ng sistema. Karaniwan sa ganitong setup, nagkakaroon pa ng pagbabago sa lokasyon, lakas at posibilidad ng pagbuo habang dumarating ang mga bagong datos mula sa iba't ibang weather models. Sa ngayon, wala pang direktang indikasyon na magdudulot ito ng agarang banta sa kalupaan. Ngunit kung magpapatuloy ang pagdevelop nito, maaari nitong palakasin ang galaw ng habagat o southwest monsoon na siyang posibleng magpataas ng tsansa ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa kahit hindi direktang tumama ang isang bagyo. Ngayon naman, silipin natin ang pinapakita ng long range forecast at iba pang weather models. Ang low pressure area na posibleng mabuo sa hilagang bahagi ng monitoring domain ay hindi naasan direktang magtatama sa alinmang bahagi ng bansa. Gayunpaman, kahit hindi ito maglandfall sa kalupaan, hindi ibig sabihin na wala na itong magiging epekto sa ating panahon. Sa katunayan, isa sa mga posibleng epekto nito ay ang paghila at pagpapalakas nito sa southwest monsoon o habagat. Kapag nangyari ito, maaaring lumakas ang daloy ng habagat at humatak ng mas maraming ulan mula sa karagatan patungo sa bansa. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng malawakang pag-ulan lalo na sa mga lugar na karaniwang naapektuhan ng habagat. Kabilang sa mga lugar na maaaring makaranas ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan ay ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at iba pang bahagi ng Western Luzon. Posible rin ang biglaang malalakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon at Western Visayas, depende sa magiging lakas ng habagat sa mga susunod na araw. Samantala, ang isa pang sistema o posibleng bagyo na binabantayan natin na magmumula naman sa silangang bahagi ng bansa ay nagpapakita ng mas mataas na tsansa ng pagdevelop batay sa long range forecast ensemble. Sa ngayon sa mga kababayan, ang mas malinaw pa lamang na nakikita ng mga forecast model ay ang potensyal nitong lumakas habang kumikilos sa karagatan. Ngunit pagdating ng eksaktong ruta, bilis ng pagkilos at posibleng lakas nito, marami pang detalye ang maaaring magbago habang papalapit ang sistema. Kung sakaling magtuloy-tuloy ang development ng sistemang ito at mas mapalapit sa bansa, ilan sa mga lugar na karaniwang unang naapektuhan ng mga sistemang nagmumula sa silangan ay ang Eastern Visayas, Bicol Region, Caraga, Davao Region at iba pang bahagi ng silangang baybayin ng Luzon at Mindanao. Kaya sa mga panahon tulad nito, mas mahalagang tutukan muna ang trend ng development. Sa kabuuan, wala pang agarang banta ng direktang landfall na nakikita sa ngayon. Ngunit may posibilidad na makaapekto ang mga nabubuong sistema sa pangkalahatang weather pattern ng bansa. Particular sa pagpapalakas ng habagat at pagdadala ng mas maraming pag-ulan sa mga susunod na araw. Patuloy nating babantayan ang bawat pagbabago sa mga forecast at agad naming ihahatid ang mga pinakabagong update sa oras na magkaroon ng mas malinaw na direksyon ang mga sistemang ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok dito sa ating channel mga kababayan at mag-ingat po tayong lahat.